Hello guys, so it's been a while na hindi tayo gumawa ng videos natin, but of course hindi naman natin nakakalimutan yung ating hollow blocks making business. Priority pa rin natin yan, only that medyo nag-venture din ako sa related business na ginagamit ang hollow blocks tulad ng let's say ng pagpapatayo ng mga perimeter walling, ganyan, at saka pagpapatayo ng maliliit na bahay. And of course, andito naman tayo para at least magbigay ng update sa inyo kung gaano pa rin ka-profitable ang pagkakaroon ng hollow blocks making business. Okay, so yung update natin, ang construction growth nung 2023 dito sa Pilipinas, year to year, ay nag-grow ito ng 14% nung third quarter. That's according to PSA nung 2023. So ang forecast naman natin sa construction growth na itong 2024 ay magkakaroon tayo ng growth na 7% within this year 2024 with all the allocated budget ng government sa mga project niya. So, ibig sabihin, napakaraming place pa rin para mag-grow yung ating hollow blocks making industry, especially in the local areas na meron tayo, let's say, sa mga provinces. So, napakagandang business pa rin. And aside from that, hollow blocks pa rin ang commonly used na walling sa mga construction natin, especially sa mga buildings, sa mga bahay, ganyan. Hollow blocks pa rin ang ginagamit. And profitable pa ba ang paggawa ng hollow blocks? Oo naman. Dahil yan dito sa wide resources na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya profitable pa rin yan. At isa pa, syempre, madali itong ikasama, madali itong iasinta. Kahit semi-skilled worker, kaya itong isalansan. Kaya yan ang napakagandang napakagandang reason kung bakit ang hollow blocks pa rin ang leading na material sa walling pagdating dito sa construction sa Pilipinas. And of course guys, if you're looking for a quality molder, of course I can provide you one. And napakaraming videos na po yung ginawa ko, maybe more than 100 videos yung video tutorial na ginawa ko para at least turuan kayo kung paano gumawa ng hollow blocks, paano magsimula, ayan, kung ano mga tamang materials ang gagamitin, ano yung mga problems na mamimit mo doon. Nandyan lahat sa videos na ginawa ko. And that's all for you guys. Kasi sa ngayon talaga sa Pilipinas, kailangan mong dumiskarte. Kahit na simpleng diskarte lang, pero yung alam mong kikita, and ang nakikita ko is hollow blocks making is one of them. So guys, also gusto ko rin i-promote yung aking isa pang business, yung pagpo-provide ng quality hollow blocks molders. You can always comment dito sa ating video kung gusto nyong i-provide ko kayo or gusto nyong malaman kung ano yung mga molders na ibinebenta ko or pinopromote ko. Meron din po tayo niyan. And of course, yung mga tamang caring for your hollow blocks molder, gumawa din po ako ng mga videos para dyan. Yan. Napakarami po. From producing hollow blocks to selling hollow blocks to marketing them, yung mga techniques na ginagamit ko at naging successful sa akin, and alam ko magiging applicable din sa inyo. Okay guys, punta naman tayo dun sa tips na gusto kong ibigay sa araw na to. Okay, ito yung kung paano mo ba magiging matuturn yung mga workers mo na maging productive sila at maging loyal sila sa'yo bilang isang manggagawa ng hollow blocks o isang company na gumagawa ng hollow blocks. Okay, may isang customer ako at naging friend na rin. Okay, ito si Mr. Avilino Beltran, ang may-ari ng Beltran Hollow Blocks sa Ordaneta. Napakaganda nung ginawa niyang sistema at of course, na-learn ko rin sa kanya yung mga bagay na yun. Because along the way, natututo tayo kung paano natin i-market at yung mga sistema na pwede natin gawin. Okay, share ko lang yung sistema na ginawa niya. Ang ginawa niya guys is that, of course, aside dun sa per bag na pinapasweldo niya dun sa mga tao niya, is in-incentivize niya, nagbigay siya ng incentive for a quota, for a sales quota na mararating ng sales nila. Halimbawa, kung nakabenta siya halimbawa ng 3,000 hollow blocks sa loob ng isang buwan, okay, ipagpalagay na natin na kumikita tayo ng piso sa bawat hollow blocks. So, ang total gain natin or total profit natin doon is 3,000 pesos dahil 3,000 hollow blocks yun. Pagpalagay natin 1 peso ang kita natin sa isang hollow block. Sorry. Nabubulol ako. Halimbawa, isang hollow blocks is piso yung kinita natin. So, nakabenta siya ng 3,000. Alam niyo ba guys, ang ginagawa niya is isinishare niya pa yung profit sa mga tauhan niya. Halimbawa sa 3,000 kung nagbigay siya halimbawa ng let's say 10% nun. So nakapagbigay siya ng 300 na additional doon sa kinikita nila. Which is
This is the best way to make your workers loyal to you at pagsikapan nila at pag-ingatan nila yung kanilang ginagawang trabaho at pinag-iingatan nila yung hollow blocks na ginagawa nila. And with this motivation, nagiging mas quality pa yung hollow blocks na na-produce nila. So, that's one of the method kung paano mo i-handle or paano mo pasasayihin yung mga workers mo. Because your workers is sure, kumbaga, sila yung buhay mo. Okay, may puhunan ka pero hindi maganda or low quality yung mga workers mo or meron silang mga attitude ng mga workers, then in the end, yung productivity mo mababa. But by giving them some incentive, in-incentivize mo yung mga bagay na pwede mong maitulong sa kanila. Napakaganda niyan. So, believe talaga ako sa taong yun. Ang galing. From hollow blocks making, guys, big guy na siya ngayon. May lumber na siya. So, yun yung isa sa nakita ko sa hollow blocks making. Depende sa foresight mo bilang businessman kung saan mo dadaling direction yung iyong negosyo. From hollow blocks making, na foresight pa niya na kailangan mag-deliver ako ganito. Of course, guys, depende to sa financial capacity nyo. Depende rin to sa strategy na gagawin kung paano kayo lalago. So, guys, that's one of the best tips. I-incentivize nyo, bigyan nyo ng incentive yung mga tao nyo. At least, para mag-thrive longer yung inyong business. So, that's the best tip na pwede kong maibigay sa hollow blocks making. Okay guys, of course, naniniwala naman tayo. Siyempre, yung health natin is equally important sa ating negosyo. Kaya naman, kung gusto nyo maging healthy, okay, pwede kayong gumamit na itong ginagamit ko, itong Santi Barley, kasi nga, nakikita nyo, nagpa-plug in din ako ng mga ganito. Kasi guys, nakita ko yung importance ng health natin dahil medyo duman din tayo sa mga health issues the last time, previous years, at medyo okay na tayo ngayon. Nakatulong tong barley na to kasi plant-based siya na supplement. At of course, pag plants, wala namang masama yan na kinakain natin. Walang side effects, so okay yan. So, ayun, kaya kung nakikita nyo, nagpa-plug ako ng mga, let's say, ng mga health products na ganito, is that, yun yung paniniwala ko. Health is equally important para gumulong ng maayos yung negosyo natin. Okay guys, with that said, maraming salamat pa rin sa pagsuporta nyo sa ating channel. Patuloy po kayong sumuporta at marami tayong mga gagawing videos, kahit ano mga tips dyan, from hollow blocks making, to selling, to motivational things para sa ating mga tauhan. Gagawin natin yan. So guys, maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. God bless us all. See you in the next videos, guys.